Eto na nga, meron na namang gustong magpasikat. Eto, naku po. Mga tao nga naman ngayon, oo. Mayayabang-yabangan na naman, magagalit na naman, tapos hihingi ng pasensya. Bira, oo. O sige na, panoorin natin itong bagong pasikat na ito kasi eto na naman siya. Nagwawarla lang naman sa karsada. Akala mo kung sinong may-ari ng karsada. O ito, panoorin natin, ha? Oh. Ha? Ang tawag dyan, ayaw niyang umalis dun sa linya. Sigurado niyang siya ay nasa linya. Kasi may mga ganyang driver eh. Yung hindi marunong tumantya ng karsada, kaya nandun sa linya. Pag nasa linya sila, ibig sabihin, straight pa yung kanilang dinadaanan. O, di ba? Tingnan mo nga naman, no. Siya yung malina at nabusinahan. Eto, ang kasunod na eksena. Kanan ako, ha? Ha? Ay! R-E-N 1, 2, 3. Oy, Ren! Anak ng wedding ka rin, oh. Ren! Ay, nako. Bahala ka dyan. Oh! Abay, pambira. Ano ba? Ano ba? Hoy! 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 Naku po. Ayan na. Oo. Ayun naman pala. Sir. May bata kami kasama. Sir, may bata kami, oh. O kaya may bata ka. May gitna. Pero teka lang. Sige, sir. Sige po. Sandali. Pinilitan mo ako bubus. Isa may bata kasama. Yung isa naman may tattoo ako eh. Bakit ba? Sino ba tama sa atin dalawa? Ako may tattoo. Ikaw may bata. Pambira to mga to. Tina ka pa. Sir, may dashcam kami. May dashcam din ako. Ano pa kailan mo? Ha? Ay, sige. Sige. May bata kaming kasama. Sisingit ka. No, sir. Sisingit ka. Alam mo, sa totoo lang, pag binagagalit talaga, ang nagdadala yung mata eh. Pag nandidilat ng ganyan. Yung isa, ganun eh. Ito naman. Ba't mo ako bubusinahan? Sir, nasa gitna ka ng dalawang Uli na yan. Bumawi na ako sa'yo. Puro ka pa ganyan. Oo. Tangina mo, yan ang payag mo. Paano naging ayag yung cellphone? Ano nangyari? Yan ang payag mo, cellphone. Ay, naku po! Sige, sir. Tangina mo ka. Sir, anong... Suggestion ko lang sa'yo. Sige Huwag po. kang galon. Sige po, salamat. Sisingit ka, sumingit ka. Sige Nga po. naman. Kung ano yun. Sir. Ang bulabugin. Sir, Alam mo, sisingit ka pala eh. Sa'yo din, sir. Ganon din po. Ganon din, sir. Wag mong bulabugin. Ang cellphone mo payag. Oo. Sir, nakainom kayo, sir, no? Nako. Cellphone mo payag ka. O yan. Cellphone mo. Sir, anong... thank you. Thank you. Sisingit ka. Sandali kasi. Alam mo, ang nagpalala dito yung pumipigil. Huwag nyo kasi pinipigilan. Alam mo naman ng tao, pag pinipigilan, lalong tumatapang eh. Huwag mo ako, pigilan mo ako. Mga ganun yan eh. Subukan mong pakawalan. Pambira, Hindi na kayo natakot, nakasando yan eh. Kita nyo naman, may butas pa yung gilid. Hindi, alam mo, tayo mga Pilipino, pag lalo tayong pinipigilan, lalo tayong tumatapang eh. Pag walang pumigil, ba't mo ko hindi Di ba, pag pinigilan ka, sandali, Pero pag bakit mo ko bintawan? Di ba, ganun eh. Nung hindi na siya pinipigilan, hindi naman siya pumuporward. Sumingit ka. Ano yan? Ano yan? Kinaano mo? Kinaano mo? Baby. Ay, putangin ninyo rin. Naku. Bakit may tsapa tayo isa? Hindi, belt lang. Tingnan mo, asawa ko yan. Ay, putangin na mo. Asawa ko yan. Ay, pailan ko. Ano? Putangin na mo, sisingit ka. Anong village mo? Ka pala eh. Anong village mo? Sisingit ka. Huwag kang pumusina. Oo nga naman. Bawal ang bumusina pag sumisingit.
Nasa Article 3, Section 4 of Vice Verse 3, Chapter 5, Second Sentence, Paragraph 4. Bawal bumusina pag sumisingit. Pambira, oo, di kayo natuto sa LTO eh. As ano ba yan? Sa patakaran ng LTO. Bawal bumusina pag sumisingit. Ay nako. Hindi kaya naman siya bumubusina. Kasi halatang hinaharangan eh. Di ba? Oh, alam ko na kagad sasabihin to sa susunod. Oh, sa tingin ko alam ko na sasabihin ito. Ipakita niyo yung buong picture, yung buong video, ipakita ninyo. Kasi ang ano lang kapiraso lang yung ending na eh. Pero alam mo, gayon pa man, mali talaga. Ha? Mali talaga yung, alam mo, kung nasingitan ka, ganun talaga buhay. Minsan nasisingitan. Huwag ka lang masingitan ng kumpare mo. Yun, mahirap talaga yun. Pero kung masisingitan ka lang naman sa kotse, okay lang yun. Pikon talo sa, alam mo, sa karsada natin, tandaan nyo ito sa mga nagmamaneho sa karsada. Pikon talo. Ha? Kung nasingitan ka dahil babagal-bagal ka, wala mo gagawin, bagal mo eh. Diba? Ganun talaga buhay eh. O kaya pag sisingitan ka dahil yung isa masyadong marahas, ika nga, diba? Ganun talaga eh. Ayaw mo, makakatagpo din yan nang masasagi siya. Ganun lang isipin nyo. Hindi, alam mo, pag ako nagmamaneho ako, diba? Siyempre, mamaneho ako, tapos bigla ka ayaw mo na. Diba? Isipin mo na lang, sige, okay lang. Makakahanap ka rin ng ng masasagi mo tapos babayaran mo kamot ulo ka. Ayaw mo na. Kita mo, di ba? Napikon ka, talo ka. Doon talaga buhay. Pag napikon ka, talo ka. Kasi, sino ngayon na nagwawala? Nagwawara na dyan sa karsada o pa tapik-tapik ka pa ng cellphone ng iba. Nako. Tangina mo kayo. Sir, pakiano nga po? Sir, sisingit siya. Ano po yung video? Sisingit ka, bubusina ka. Saan bayag mo? Nasa busina. Sabi nga, saan bayag mo? Nasa busina. Bakit ba? Doon ko nga, kaya ko nga binusinahan eh. Nakapatong yung bayag ko doon, ginaganong-ganong ko eh. Wawa naman doon si Sir. Galit na galit to. Naku po, nakita pa yung medyo parang kulang na tambok sa likod. Wala kang bayag. Pero buti na lang at hindi masyadong umimiktong si videographer Kasi kung pinatulan niya pa, mukhang marami-rami din itong amuyong eh. Kita mo, nagbabaan yung mga amuyong niya. Di ba? Naku po, delikado yung mga ganyan. Ayan pa naman yung mga yung mga amuyong eh. Tawagan mo sa video. Tawagan mo. Nako po. Wala. Sir, lasing yan sila. Nakainom. Wala lang, bye-bye. Ganun lang ba yun? May bata kami, sir. Ayaw nga pala ni Libayan yan, ganyan. Kasi sa kanya, dapat walang road rage. Hika nga. Diba? Pustahan tayo, pagtatanggol pa to ni Libayan. Sigurado ako gagalit yun. BR1? Giniplit kami. Puntado, tapos pinagmumura kami. Maliyang ganyan. Saan kayang lugar ito? Maliyang ganyang ugali ng tao. Mali ang ganyan. Alam mo, ikaw sisingit dahil busina. Saan mo nakita sa LTO? Meron bang pinagbabawal tayong batas na bumusina pag sumisingit? Buti nga sumisafety yung tao eh. Hindi kasi minsan talaga kailangan bumusina kasi minsan pagkalalo ng gegewang-gewang, sabi nga nitong videographer na to, ito nagbibideo, medyo lasing ka daw. Sabi niya, kasi malamang naamoy niya yung bunganga mong, aside sa mabantot yung bunganga mo sa pagmumura. Pag sinabi ko bantot, hindi yung bad breath ibig sabihin yung bibig niyang mahilig magmura, naamoy ka ata niyang lasing. Kasi nasabi niya lasing. Baka dahil siguro gumegewang-gewang o kaya naamoy ka, hindi ako sure. Pero gayon pa man, baboy na ugali mo. Nasisingit.
Nabubusinahan ka lang, nagagalit ka na. Paano ba kung nasingitan ka? Alam ko na. Dami kasi kayo eh. Madami kasi kayo, kaya kayo mayabang. Makahanap lang din kayo ng katapat nyo. Hindi maganda yan, Brad. Sa totoo lang, Brad, medyo yung yabang mo lumalabas sa sando mo. Sayang eh. Ewan ko ba kung dala yan ng tattoo mo, pero ako naman, may tattoo naman ako, pero di naman ako ganyang ayabang pagka ano. At saka kasi feeling ko lang naman, dahil siguro pinipigilan siya ng mga kasama niya, kaya ganyan ugali niya. Diba? Alam mo, bisa tayo mga Pilipino, lalong yumayabang pag lalong pinipigilan eh. Diba? Akala mo, pero pagka, alam mo, dapat sa'yo, hinamon ka ng, ng one-on-one eh. Hindi, amunin mo ng one-on-one yan. Oh, sigurado ako, di mananalo yan. Basketball basketball. Okay, parang ganyan yung mga nagbabasketball sa kanto eh. Yung punit-punit pa yung t-shirt. Di ba? Pambirang buhay yan, oh. Pero, alam mo, ito maganda dyan. Ha? Merong kagad sumagot. Ano yun? Yung LTO. Nakita ko itong LTO na ito. Oh. Merong kagad silang komento dito. Oh. Niyari. Oh, ayan na. Oh. LTO issues SCO versus registered owner of viral road rage video in... Oh, naku, Cavite pala. Kaya pala atabang nga tao to eh. Kaya mga taga Cavite, lagi atabang nga tao eh, di ba? Itong LTO daw, nagbigay ng show cause order against the registered owner vehicle's driver figured in another viral road rage. The issuance of the SCO on the female registered owner. Naku, babae pa pala owner niyan. Bira ka, oh. Hindi ka pa pala owner niyan. Sabi dito, issuance of the SC on the female registered owner of a white Honda CRV with license plate REN 123 was in compliance with the order of LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza. Uy, balakpakan. Mabilis kumilos, ha? To the LTO Regional Office for A to immediately conduct. Naku, investigation lang pala ito. Anong tayo doon na? Into misbehavior of male driver before and during. Ang kapal ng mukha nito. Hindi pa pala siya may-ari. Babae pa pala may-ari. Naku, baka ano to? Hindi kaya to takot siya? Takot sa asawa? Hindi, baka mamaya tapang-tapangan lang yan, pero takot pala sa asawa yan, masagi siya eh. Kaya tapang niya, huwag mo kinano, baka manuhin ako ng asawa ko. Sige ka, yari ako dun. Hindi, baka lang naman, hindi ako sure. Pero, ay nako, babae pa pala may-ari nung binamaneho niya. In the SCO signed by LTO Regional Director Cupido Jerry Asuncion dated September 25, the registered owner was asked to explain in a notarized affidavit on why she should not be penalized in connection with the incident. You are directed to submit your response under oath within 5 days from the receipt of why no disciplinary action should be taken against you. Naku po. Nayari pa yung owner. The violation in reckless driving under Section 48, Article 5 of the Republic Act 4136 or the LTO and Traffic Code. The incident is now in viral social media with a videographer saying that the driver appeared to be under the influence of liquor. Naku po, na ano ka pa? Na UTI. UTI. Kasi bayag siya ng bayag eh. Na ano ka pa, na DUI ka pa, di ba? Driver under the influence of liquor. Sabi dito, the incident is, in the video, the Honda CRV was seen swerving on a public road in apparent bid to block the vehicle from behind to pass. Naku, pag mga swerving, yung gumagayang-gayan, naku, yan ang senyalis na medyo senglot ang nakamaneho. Later, the driver of the Honda CRV stopped the vehicle, confronted the driver of the vehicle behind him. The driver of the Honda CRV was also heard in the viral video cursing at the occupants of another vehicle. Kung sana, kung may road rage tayo. Isipin nyo ha, kung may road rage law tayo, sigurado ako hindi niya gagawin to. Ang dami niyang violation dyan. Sigurado ako. Diba? Ang dami niyang violation, pagmumura,
O, tapos pag tetrete, naku, dawi dyan. Yari sana ito. Kaya lang, wala eh. Wala pa tayong road rage law. Alam mo naman, si Libayan, kontrabida sa road rage law. Dahil alam mo may sariling batas yun na pinaiiral sa buhay niya. Oh. During the investigation, following an order from Mendoza, it was found out that the driver of the Honda CRV is not the owner as the vehicle registered to a woman from Rizal. Ang kapal ang mukha mo! Yan masasabi ko sa'yo. Ang kapal ang mukha mo, next time, pag magyayabang ka, siguraduhin mo ikaw may-ari. Baka driver lang ito, kapakayabang eh. Hindi, di ko naman sure. Malay mo naman asawa. Hindi, sa totoo lang, next time, pag magyayabang ka, siguraduhin mong kotse mo. Mapapahamak patuloy yung owner ng kotse dahil sa tarantaduhan mo. Dahil sa pagiging high blood mo, mapapahamak patuloy yung may-ari. Alam mo, kaya tuloy minsan napapaisip ako, kaya dapat ang sasakyan nyo, hindi nyo pinamamaneho sa high blood. Oo, walang biro. Kasi pagka pinamaneho mo sa high blood yan, tapos na ganyan, ikaw pa mapapahamak. Kaya, naku po, pag ako maraming kotse, sisiguraduhin ko mga magmamaneho nito, mga babaeng hindi high blood. Biro lang. Part of the investigation, according to Mendoza, is to identify the driver and to know if he had valid driver's license. Naku, hindi pa pala sure. Gusto nating malaman kung sasakyan ba ay nabenta na o pinahiram. Sa pamamagitan nito, malaman natin ang identity ng taong ito, said Mendoza. Mabilis ang aksyon natin dito sa pamamagitan ng LTO Region 4 sa pamumuno ni RD Asuncion. Makakatiyak ang mga kababayan nating agarang. Nako, salamat! Palakpakan para sa LTO. Dapat ganyan. Mas maganda pag nalaman ninyo yung kung sino man yung sobrang yabang na driver na yan, tanggalan ng lisensya yung animal na yan, di ba? Hindi na dapat nagmamaneho siya karsada. Isipin nyo na lang. O ito mahal nyo sa buhay. O kuwari, yung pamilya ninyo, ginanyan yung driver na yan. Naku, ako nung sinabing may kasamang babae, tsaka may anak na kasama, tapos inasta ng ganyan, kung ako yan, wala na yan. Wala na yan. Bakit? Iniiwan ko na. Nagharurot na ako. Kasi ako, umiiwas ako sa ganyang away. Ayoko ng ganyang away. Peacemaker tayo eh. Ayoko ng ganyan. Next time, tuturuan kita, iho ha. Pag ganyan, di ba, tumigil siya, tapos biglang bumaba, nagbabaan na sila. Atras ka, tas iwanan mo sila para mukha silang tanga. Ako bumaba. Hindi. Pero ikaw mayabang kang nakasandong may tato. Makinig ka na mabuti ha. Kung ikaw man ay nakainom, tandaan mo, ang beer, nilalagay yan sa tiyan, hindi sa ulo. Ha? Kasi pag nilagay mo yan sa ulo, masakit yan, kinabukasan, magkakaroon ka ng hangover, di ba? At saka, syempre, marami ka pa mapeperwisyo. O kita mo, matagalan ka sana ng lisensyang animal ka. Hindi, sana lang naman. Sa LTO naman, tindihan ninyo parusa, wag lang suspension. Kasi kung suspension, hindi titinuyan. Hindi kasi alam mo, sa totoo lang, masyado yung masyado naman yung gano'n, nabababa pa, tapos mumurahin pa. Sabihin na natin nasingitan talaga siya. Sabihin na natin, nabusinahan talaga siya. Okay? Sabihin na natin, wala ka pa rin karapatan na ganyanin. Tapos tapikin mo pa yung cellphone. Wala kang karapatan, Brad. Hindi mo binili yan. Malay mo, iPhone 15 titanium pa yan. Hindi, wag mong ginaganon. Wala kang karapatang. Pulis nga, hindi pwede ipasok ang kamay sa loob eh. Alam nyo ba yung pag-checkpoint? Ang pulis, bawal ipasok ang kamay sa loob. Ikaw, pinasok mo pa, hinampas mo pa. Abay, dinaig mo pa, pulis, animal ka. Wag ganyan. Hindi porket naka-CRV ka na luma, mayabang ka na. Na hindi naman pala sa'yo. Wag ganun. Malamang siguro sa malamang ha. Baka nga, hindi ako sure na baka nakainom talaga itong taon to. Hindi tama yung ginagawa mo, Brad. Medyo, kung ako sa'yo, magpaspa ka muna. Malay mo, pag na-spa ka, na-smash.
nahimas-masan ka na. Alam mo naman doon, hinihimas-himas doon. Siyempre, tanggal ang high blood mo doon, Brad. Sikreto yan. Kaya bago kayo magmaneho, kung lasing kayo, mag-spa muna kayo. Para wag labas ninyo, good mood na kayo. Wow, pre, sarap. Magpamasahe. Happy tayo. Ganun. Diba? Kaysa yung ganyan, init ulo mo, tas dala-dala mo sa ano, buti walang nangyari. At buti na lang, isipin nyo, buti na lang hindi lumaban ito. Etong buti, medyo yung ano niya, ayag niya, nandun sa cellphone o kaya sa manubela. Hindi, di ba? Isipin nyo kung lumaban yan. O edi trouble mangyayari dyan. O, kawawa na naman. Tapos, ano na naman yan? Aberya sa karsada. O, di ba? Sigurado ako kahit papaano may mga sasakyan dumaan dyan na pa-stop. Mga ganyan kasi, alam niyo mga kayabangan ninyo. Huwag masyado na tayong high blood. Alam niyo, ito lang ha, payo ko lang sa mga nagmamaneho. Isipin nyo na lang kagad. Ulitin ko, isipin nyo na lang kagad. Meron kayong pamilyang uuwian. Number 1. Ano ba naman yung 5 minuto o 1 minuto mong pagpapasensya? Pag init ulo, sabi nga hinga ka ng 10 beses. Baho. After 10 seconds niyan, after na 10 mo kayang hinga, sigurado ako, wala na. Diba? O, inunahan ka na. Diba? Wala na! Kesa naman yung ganyan ka na, o kita mo, magiging sikat ka na naman. Ikaw na naman ang bagong sikat ngayon. Diba? Dahil sa pagiging atapang-atao mo. Wag ganun. Kasi, buti naman yung nakalaban mo, paano kung pulis yung nakalaban mo? O, diba? Oh, halimbawa lang naman. Paano kung lasing din yung puro lasing na lang bamaneho. Buti hindi nga lasing yung malay mo kainuman niya pa. Hindi, biro lang ha. Pero malay mo kung hindi high blood yung nagmamaneho, di ba? Malamang nasilip niya muna. Ay, maliit yung nagmamaneho. Pwede ko sindakin to. Pero baka pag nasilip niyang malaki yun, ayoko na. Ganyan man tayong Pilipino eh. Sinisilip muna kung sino yung sisindakin eh. Pag medyo maliit-liit at mukhang hindi naman papatol, tsaka natin sisindakin. Pero pagka medyo alaki at tao, mukhang pulis, hindi na natin mabatulan di ba? Oh, kuya naman. Next time basta mga payo ko lang mga kababayan, pagka kayo napainit ang ulo sa kalsada, isipin nyo na lang ang pamilya at mahal nyo sa buhay na maaaring masira ang imahe kasi nag-init ang ulo mo, di ba? O masira ang buhay mo katulad ng nangyari doon sa isa, di ba? Sirang ngayon pati daw mga anak naaapektuhan na. O, di ba? Ilang minuto lang naman yung init ng ulo. 1, 2 minutes tapos na yun, di ba? Tapos na yun. Wala namang init ng ulo na nare-remain unless talagang high blood ka na umaabot ng 1 oras yung init ng ulo mo. 1 to 2 minutes, ano ba naman yung naapakan lang yung ego mo? Ego lang yan eh. Sa totoo lang, sigurado ako, baka yabang mo lang sa mga kasamahan mo yan eh. Na, hindi ako papaip eh. Atapang-atao ko. Pre, hindi pwede. Inaaway na nga ako ng asawa ko sa bahay. Dito pa, awain pa ako. Hindi pwede, lalaban ako. Bababa ako. Ano napatunayan mo? Hindi, sa totoo lang. Kapatid, ano napatunayan mo? Mayabang ka? Ano napatunayan? Misiga ka? Hindi, sa totoo lang, ano napatunayan mo? Ha? Napatunayan mo, alam mo ko, no? Hindi mo kotse yan. Yun ang napatunayan mo. Di ba? At saka, hindi kayo nagbabasa ng exam sa LTO. Hindi ko alam kung saan mo kinuha yung lisensya mo. Wala naman sa lisensya na bawal, wala naman sa batas ang bawal bumusina pag sumisingit. Wala naman yun Huwag tayo mayabang, mga kapatid, mga kaibigan. I-relax lang tayo sa karsada. Ganyan talaga sa Pilipinas. Alam mo sa Pilipinas, expect mo na pag lumabas ka ng kalsada, marami kang makakatagpong nakakainit ng ulo. Diba? Tandaan niyo yan. Paglabas niyo pa lang, medyo na kayo, Lord, give me patience now, as in now, before I
I move my vehicle. Hindi totoo, walang biro. Konting dasal. Lord, pahingin naman ako ng extra pasensya. Kasi sa Pilipinas talaga namang, biglang gumaganon-ganon yung mga motor. Tas, hindi, alam mo, minsan kasi talaga, napupuno na lang yung iba dyan eh. Di ba? Minsan, nasisingitan ng motor, nasisingitan ng kotse, tapos may makikita ka sa busway. Kami traffic na traffic, kayo nasa busway. Di ba? Ganun, di ba? Parang pipikong ka talaga. Tapos, pag may nagkantil ng iyong, ayun na. Yun na yun. Di ba? Ibig sabihin, hindi naman yan biglaan eh. Unti-unting init ng ulo yan. Paglabas mo pa lang ng gate ng iyong bahay o kaya ng iyong paglabas pa lang ng car park ng inyong opisina, nandyan na kagad ang init ng ulo, unti-unti yan. Oh. Hanggang mapupuno ka. Kaya nga dapat, consistent ka rin na isipin mo sa utak mo, ilagay mo na yan sa utak mo. Patience is a virtue. Kailangan yan. Mahal ko pamilya ko, uuwi akong buo, uuwi ako na para sa kanila. Hindi ako mag-iinit ang ulo dahil ayoko masira ang buhay ko at buhay ng pamilya ko. Tapos, samahan mo ng music, di ba? Ano ka dyan ng mga classical music. Hindi, malaking tulong yun ha. Baka may tugtog ninyo parang Guns N' Roses. Welcome to the jungle! Ay, hindi, iba pala. Tama, Guns N' Roses eh. Huwag ganun. Dapat ang medyo music nyo sa... Hindi, alam mo, nakakadagdag yan ha, ng mood. Yung mood mo na magpatugtog ka ng, o kaya love song, di ba? Ng kahit na anong love song, o kaya, mas maganda nga, magpatugtog ka pa ng praise and worship. Para talagang habang umiinit ang ulo mo, medyo nahihimas-masang ka. Ako, honestly ako ang music ko, 98.7. Nag-promote. Wala pa ako kinaugnayan doon. Hindi, classical. Nagtataka nga yung mga kasama ko sa sasakyan eh. Bakit daw classical yung music ko? Kasi it relaxes the mind. Diba? It releases the stress. Malaking bagay yun. Tandaan nyo, music affects your mood. And dahil yun sa pagkaisipin mo, kaya nga ako, pag nagmumotor ako eh, ang music ko... Depende sa motor na gamit ko. Pag sports bike, ang tugtog ko, Guns N' Roses. Pero pagka-adventure bike, medyo... mga hip-hop lang. Hindi, biro lang ha. Maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa susunod nating live. Bye-bye.